Ihihinto nga muna natin ang pag-construct dito sa bahay. Pipirma na nga tayo para sa ating building permit dito sa abandoned building na nabili natin na gagawin nating bahay. Yes, tama yung narinig nyo. Ngayon pa tayo kukuha ng building permit. Nung pinaasikaso kasi namin to, nalaman namin na hindi pala na-submit ng pinapaasikaso ng dating may-ari ang mga requirements para sa building permit kahit na komplete na yun dati. Isa din talaga to sa struggle namin sa pagpagawa ng bahay. Sobrang natagalan sa pag-locate kasi nag-expect din kami na may permit na to dati pa. Kaya naman nung nalaman namin agad-agad, pinaasikaso namin na mabilisan para magkaroon tayo ng business permit. Pero grabe, ang dami palang pipirmahan nito. Mangangalay ka na lang talaga basta kakapirma. Siguro nga marami masasabi dito ngayon. Sana inalam nyo muna bago nyo binili yung abandoned building na yan. May sasabihin ako sa inyo, baka masyak kayo. February 2024, pinaasikaso namin ang papers nito para nga masimulan namin na kompleto na yung papeles. Kaso nga lang, yung na-assign natin na tao, dati ay sobrang tagal din ng update hanggang sa umabot talaga siya ng 1 year. Since hindi din namin siya natutukan na pag-update dahil din sa sobrang busy namin sa pag-grind. Yung bang ang nangyayari ay papigtas-pigtas lang na pag-a-update. Hindi nyo alam kung gaano kami ka-frustrated that year. Since gustong-gusto talaga namin masimulan tong bahay na pinapagawa natin. Pero siguro nga ang dahilan kung bakit na-delay yung bagay na yon ay baka hindi pa talaga yon ang right time na ipagawa natin yung bahay. Siguro kung nasimulan to last year, hindi ganito ka-smooth ang paggawa ng bahay ngayon. May mga panahon din talaga sa buhay natin na hindi natin pwedeng ipilit yung bagay na gustong-gusto natin. Umabot sa point na nasa-stress na kami dahil nga wala pang update doon sa permit last year. At least ngayon sa pagpagawa natin ng bahay, umayon sa mga gusto namin. At parang yung pakiramdam handang-handa na talaga kami. Kung alam nyo lang gustong-gusto na namin to i-post dati para ma-update namin kayo kung ano yung mga nangyayari na desisyon namin sa buhay namin. Kaso nga lang, may mga bagay kasi talaga na hindi natin pwedeng ipilit. Kasi nga, maaaring ikakapahamak natin to or di kaya mas ikaka-stress natin yung sitwasyon. Iba talaga yung pakiramdam na parang right time na talaga kasi para lang siyang puzzle na sobrang bilis i-solve. Oo, medyo may mararamdaman kang kaba pero halos na percent ng kaba na yon ay excitement dahil sa wakas may bahay na tayo. Imagine niyo yon, halos 4 years namin tong plinano at pinaghandaan. Oo, may mga panahon na nakakairita. Sobrang gusto na namin gawin. Nakakalungkot kasi hindi pa nasimulan. Pero yung mga panahon na yon, hinahanda pala yung sarili namin para sa mas magandang plano ng Panginoon. Hindi lang pala dapat yung plano natin ang handa. Dapat handa din pala yung mga sarili natin. Lalong-lalo na sa malaking desisyon na gagawin natin sa buhay. Sana may natutunan kayo sa video na to na minsan at may mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit. Hindi lang about sa desisyon natin, kundi sa relasyon, pagmamahal, conversation. Kasi pag ipipilit natin, parang hindi worth it. Mas masaya at ang sarap sa pakiramdam pag swabe lang ang daloy sa buhay. Pero hindi yan ibig sabihin na wala ka ng problema na kakaharapin. Palagi kasi talaga yan. Pero kasi pag ready ka na, willing kang i-take ang risk at willing kang harapin ang mga problema na darating. Sobrang layo pa, pero ang layo na.